So, yun, okay. Hey guys, so quick update lang tayo sa setup natin. So, kagabi, di ba, nakita nyo, meron tayong entry kay BTC. So, yun, na-hit na yung stop loss natin. So, nag-profit tayo dito ng almost $18 or 17.68, 61.38%. Ang entry natin kahapon is 109.150, nag-close siya ng 110.490. So, ngayon, currently, market is 110.991. So, ang plan ko dito, ang tinitignan kong key level dito, kung babalik siya dito sa demand and then i-reject niya, pasok tayo dyan. Kung dire-diretso dito sa supply and then i-reject niya, doon tayo papasok ng entry. So, ang key level natin na antayin, habangan, 113.250 sa supply. Sa demand naman, 109.189. So, yun ang antayin natin dito. Once na bumalik dito sa demand and then may potential to reject the demand, pasok tayo. So, kung dire-diretso papunta naman dito sa supply and may potential na rejection for the supply, pasok tayo. So, yun lang. Antayin natin kung ano yung kukunin ng market dito. So, that's for the BTC. So, for ETH, still, yung trade natin, andun pa din. Hindi pa rin, napansin ko dito kay ETH, hindi siya sumabay kay BTC and Solana. So, si Solana at si BTC, talagang gumalaw nung kagabi. Pero ito, hindi siya ganun kalaki yung galaw. So, gumalaw siya, yes, pero hindi ganun kalaki. Kaya kung mapapansin nyo, para siya nagko-consolidate dito. So, yun, waiting time pa rin ako dito. Nag-entry ako dito ng 4,335. So, antayin ko lang yan. Kung ano yung magiging result nito. So, ano lang talaga. Wala kang gagawin. Kapag naka-entry ka na, sinunod mo yung plan mo, wala kang binrake dun sa rules mo, so antayin mo lang. So, kung may hit yung stop loss mo, okay lang yon. At least, sinunod mo yung plan mo. Sinunod mo yung rules mo. So, walang hindi ka talo dun. Kumbaga, disiplinado ka kasi, sabi nga natin, hindi laging 100% yung plan natin. Kundi ang laging inaano natin dito, yung discipline, yung plan mo, yung rules mo, lagi mo dapat susundin. So, that's for ETH. For XRP, same pa din ang plan natin. So, hindi tayo papasok dito hanggat hindi bumabalik yan dito sa 2.7. Kapag di yan bumalik dito sa 2.7037, hindi tayo entry dyan. So, dapat bumalik siya dito. Ito yung per value gap natin sa 4-hour time frame. So, currently market 2.8351. So, antayin natin kung ano yung magiging galaw ni XRP. So, ngayon, monitor lang ako kay XRP. For Solana, ito, sayang, nanginayang ako dito kay Solana. Kasi, almost hit niya na yung dapat dun sa plan natin. So, ayan, almost hit na. Ito. Almost hit niya na to, yung supply natin dito. So, ang supply kasi natin dito is 212.037. So, umangat siya hanggang 211,900. So, almost hit na. Pero hindi tayo nag-entry dyan. Kasi, ang plan natin, di ba? Dapat, papasok muna dito sa supply zone. So, saka tayo mag-trigger ng entry natin doon. Maglalagay tayo ng trigger natin doon sa, 212. Pero kung hindi na-hit yan, no entry. Kahit kapiranggot na yan. So, ganun kahalaga yun. Kasi, dapat pinapractice mo yung discipline plan. Ayun nga, gaya na sabi natin. Tsaka yung rules mo. Para, ma-stop loss ka man, at least, yung rules and plan mo, sinunod mo. So, kumbaga, disiplinado yung pinapakita mo, pinakita nating move doon. So, antayin natin kung ano yung gagawin ni Solana dito, kung kukunin niya ba tong supply or dire-diretso na ulit dito sa demand. So, antayin natin ang key level dito, 212.037 for the supply. And kung i-reject yan, possible, bumalik yan sa demand. So, 198.080. So, yun lang. Abangan lang natin kung ano yung maging, gawin ng mga, natin dito. Ng mga TA natin. So, ito rin, meron din akong tinitignan dito, si Red. So, for the Red, naka-trigger na ako dito kasi meron siya dito. Meron tayong dito. May
demand tayo dito sa baba eh. So, ito yung demand natin. So, nag-trigger ako dyan ng 0.4257. So, antayin ko lang yan kung ano yung mangyayari dito kay red. Tapos, meron din tayo kay tau. So, meron tayo ditong inaantay. So, ang trigger natin dito is ito. So, 1 day. So, ito yung supply natin dito. So, binabantayan ko lang to. Kasi ito, sayang, 0.3. 0.3, tapos sobrang baba niya, bumalik dito sa bumalik siya dito. Kaya sayang, hindi natin nabantayan ito kagabi. Kung nakita sana natin ito, nakasabay tayo pababa. Pero that's okay. Abang lang ulit tayo. Tignan lang natin kung ano yung possible na dyan, na mangyari dyan. Tapos, ito. So, ito, nag-trigger din ako dito. Kasi meron tayong demand dito sa 1 day time frame. So, ito. Yung 0.2434, 0.2430, tsaka 0.2082. So, ang entry natin, 0.2434. So, kung mare-reject to, itong demand zone na to, possible bumalik to sa taas or basagin pa tong supply sa 4-hour time frame. So, ito kasi yan, yung supply natin dito sa 4-hour time frame. So, kung titignan nyo, rejected, kaya possible talaga kunin niya yung baba, yung demand. So, binalikan yung demand. Ang titignan natin dito, kung babasagin niya ba to, pero kung i-reject niya yan, possible bumalik yan sa taas. So, yun lang. Quick update lang tayo. Mamaya ulit, check ulit tayo nung mga technical analysis natin kung pasok pa. So, this is Kuya Ben Crypto. Peace out.